each other. Kasi tapos na yung teleserye, tumatak po sa mga tao. Ano naman po yung tumatak na memory nyo nung ginagawa niya yung teleserye? So, parang unforgettable moment sa teleserye. Opo. Okay. Let's one by one, no? Let's start with, siguro kay Gab or sino gusto sumagot. Para lahat makasagot naman. Gab, ano bang memorable na ginawa mo for the show? May mic ba si Gab? Do you have an extra microphone? Wala na? Wala na mic? May mic dyan? Wala. Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon. Magandang hapon po. Thank you for coming. Siguro yung pinaka-memorable ko po is kumakain po kami lahat together. Sabay-sabay po kami. Always happy set po kami. So, na-appreciate ko po yun kasi first ever show ko po to. So, yung pinaka-memorable po sa akin. Hello po sa inyong lahat. Sa akin po, yung pinaka-forgettable moment ko po, siguro yung isa na rin po sa nabanggit ni Gab is yung everything po kapag lunch, dinner, kapag may break time kami. Si Nanay Ami, ayan, siya po yung pinaka-nanay namin. Siya po talaga yung naghahanda ng food namin. And also, especially marami rin po mga baguhan dito po sa amin sa Halik. Tinutulungan po kami na direct, pati na po yung Echo, especially po yung mga malalaking artista po sa amin. So, ayun po. And isa rin po yung sinampal ko ako ni Ate Yam. Hindi ko po makakalimutan. Hindi ko makakalimutan yun. Ayun po. Hi po, good afternoon. Two things for me. One is in front of the camera. I learned so much from my co-actors and also professionally, natuto rin po ako na to grow my character. More than what was on the script or to give more effort. And of course, syempre sa makatrabaho ko rin sila in a more organic way. So, personally naman, off the camera, syempre, parang we've become one family here. Mauuwi ko pa nga yung mga TED Talks namin, yung mga pa-dinner out, and just, just learning and just knowing each other. Bonding, kumbaga bonding. Super. So, mas yun yung take for me. Thank you, Nina. Hi, bro. JC. Madami akong natutunan dito dahil kila Kuya Echo. Parang first teleserye ko to. Lalo na yung naano ko si Kuya Echo sa labo. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutan. Sa akin, Kuya Bal, eto, Christian na nag-a-advise sa akin kila direct. Thank you sa lahat. Nakakaiyang lang kasi salamat sa inyo. Nakaka-emotion na si Jace. Anak! Relax, anak. Christian, ikaw naman. Yun, ako, ang hindi ko makakalimutan bilang unang teleserye ko to na meron akong mga lead na talaga. So yung buong teleserye na to itself, hindi ko na talaga siya makakalimutan. As in first show mo to, Christian? Meron po una-una, pero Okay. Okay. Ngayon po, nabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng role. So, after ilang years ng paghintay, ngayon po ako nabigyan through Halik. Maraming salamat, RSP. Maraming salamat po. Hindi ko makakalimutan yung pagkakaibigang nabuo ng bawat isa. From the directors hanggang sa mga co-actors ko, iba yung bond namin off-cam. Iti-treasure ko siya. And then, feeling ko, hindi ko makakalimutan yung mga lessons na nakuha ko from Nanay Ami. Ang hilig kong magtanong kasi, ang hilig kong magtanong ng mga bagay-bagay about the craft, about the industry. Ang nagpaintindi sa akin nun, Nanay Ami and Echo, hindi ko makakalimutan yung nagde-devote sila ng time para panatagin ang kalooban ko. So, ayun. Maraming salamat po. Shai, ikaw naman. Hi, good afternoon. Thanks for making your time out to come here. Hindi ko makakalimutan siguro is
like a number of the people answered before me, it's also my first na serye. So I think hindi ko makalimutan is the general experience of discovery, about how things work, and the joy of watching these experienced people work and do their craft. Just watching alone, marami na ako natututunan how much more yung pag kinakwentuhan ka pa nila ng mga experience nila, yung learnings nila, yung mga boo-boos nila noon, kung paano sila nag-come back from those, you know, these are valuable notes for newbies like us. Actually, maswerte nga kami ito yung mga katrabaho namin. So, thank you very much. Thank you, Chai. Dalagan tayo palang newbies sa Liga, tayo mga first timers. Ito hindi na to newbie eh. Hero! Good afternoon. Para sa akin, memorable siya talaga. Okay. Kasi dahil sa role ko. So, ayun, parang ngayon lang ako talaga gumawa ng ganitong klaseng role na which is very challenging sa akin. Nung simula, sobrang nangangapa ako talaga. Hindi ko alam gagawin ko. So, yun, magpapasalamat ako sa mga directors namin na nag-guide talaga. Tsaka yung tumatak na yung si Ken at saka yung Barken nga. Kasi hindi naman yung mag-work at magugustuhan ng tao kung hindi nila susuportan. So, ayun, thankful ako na marami akong natututunan sa mga co-actors ko at sa mga directors ko at sa mga tao behind the camera. Tuloy-tuloy na ba ito ulit, Hero? Like, tuloy-tuloy na ulit? Hopefully, sana. Kasi yung last serie ko pa, siguro 2004 pa. Tagal na. So, ito, sobrang saya. Welcome back and congratulations. Thank you, Hero. Ito ba, Mr. Romnick Sarmienta. Magandang hapon po. Dami ko natutunan sa kanilang lahat. Wow! Ganun ba? I enjoyed this so much. Thank you, Direk RSB, for asking me to do this. I had great fun getting to know Direk Carlo, Direk Kathy, you know, working with them is such an honor. Siyempre, sila Eko, sila Sam, sila Yan, sila Yan. It's a privilege to work with younger generation. I enjoy the friendship we've all made. Alam nyo naman na kami ni Payeng talagang magkasangga kami ever since we were teenagers. But in this series, parang sumobra lang laki ng pamilya mo. Alam mo yun, ang saya lang. I dare say it's one of the best sets I've been on. And I've enjoyed it so much na yung sepaks na sinasabi nila is really solid yun sa amin. Kahit na pangiti-ngiti kami, we just enjoyed each other's company, each other's input so much that we wish we could go on. But you know, good stories must end. And we must end it in the best way possible. So thank you. Thank you for supporting us at sana huwag kayong masasawa. Thank you, Romnick. Almira, unforgettable moment sa teleserye para sa'yo. First of all, I would like to think that this teleserye is an answered prayer for me. Because all this time, I've been playing po yung mga good mommy roles. Loving na good mommy roles. So, sabi ko talaga, Lord, sana na may makuha ko na magandang role na kontrabida. And then, finally, this came. And then, when I got to the set, nagkaroon po ako ng konting adjustment kasi hindi ko talaga ito piniplay yung kontrabida. So, I would like to thank my directors, Direk Carlo and Direk Kathy, kasi talagang ginayad nila ako. So now, I'm the most hated mom, Madam Helen. And ang hindi ko po makakalimutan on the set is of course, nung nagre-rehearsal kami, alam niyo naman po kung sino yung nasampal ko, di ba? Si Jade. So nung nagre-rehearse kami, okay naman yung sama. Sabi niya, okay ate, hindi masakit, hindi masakit. Eh nung nag-take na po kami, tumama po talaga sa panga, tsaka sa ganito. Alam ko pong napakasakit po talaga nun kay Jade. And I really hugged her, and I was like, hanggang pag-uwi ko na konsensya ako. So tuwing nakikita ko siya, naalala ko yung sampal ko sa kanya. Oh my God. So yun yung unforgettable experience ko in the set. Parang Anli sampal nga yata itong halik eh, no? Parang ang dami ni Rick eh. Napakadami. Napakarami. Miss Amy, ano naman po ang inyong unforgettable moment? Lahat ng sinabi nila. Lahat. At syempre, dahil sa mga sinabi nila na yung banding namin ganong kabigat, ganong talaga ka-solid. Kaya na nag-party kami nung kami nag-29 ng ratings, talagang madaling araw na wala pang gustong umuwi. Tumayo pa si RSB, pwede ba umuwi kayo? Ayaw na trabaho bukas. Meron pa namang Christmas party. Ang sagot ng ibig namin,
Eh, yung mga boss nandiyan, no, nag-enjoy sila. Ba't kami uwi, iwanan namin sila. So anyway, and aside from that, ang hindi ko makakalimutan, syempre, yung bilang family, yung pinaka-core ng trabaho namin, syempre lahat kami. Pero si Jericho, especially, thank you anak, na yung, alam mo yung level, yung first time ko nakakasama ng isang leading actor sa isang show, na pareho kami halos ng concept na pagdating sa craft namin, and at the same time, siya yung pinaka-anchor namin. Kung syempre kung ano yung level niya, kailangan namin sabayan lahat. So kung ano man yung naging trabaho namin lahat, eh, hindi kami pwedeng hindi sasabay sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya naman, sige na, Nay, ganito. Sabi niya, basta sasabayan lang kita. Ikaw ang mag-lead, susunod lang ako. Yun. Yung tapos at the same time, yung sa show namin, kahit drama yung kukunan namin, magpapagawa siya, yung magaan lahat. Yeah. Kaya siguro naging ganito rin kami kasi yung leading man namin is napakasaya kasama magaan. Yun, hindi ko siya makakalimutan. Thank you. Salamat po. Chris, ikaw naman. Hi, good afternoon sa inyo lahat. Ako ang hindi ko makakalimutan is the show. You know, yung staff, yung directors namin. Sa edad ko to, marami pa rin ako natututunan sa kanila eh. And of course, nasabi na nila lahat yung tungkol sa bonding and all, yung mga behind the scenes. Ang isa sa mga hindi ko makakalimutan is yung bashing. Sa social media. Social media, grabe yung i-bash yung paing. Na talaga namang kuminsan below the belt pero nakakatawa. Okay. So yan, talaga hindi ko makakalimutan. Kasi ngayon lang ako nakagaroon ng Na-experience na dinabash. So parang wow, meron pa lang din. It means effective talaga. Yes, Diba? Si Paeng as a character. Of course, I take that as a positive thing. Yeah. Thank you, Chris. Tart, ikaw naman. Bukod sa off-shoulder mo, anong unforgettable moment mo sa serye ito? Good afternoon po. 16? Hindi ako eksena na unforgettable. Parang, Hindi naman, like a moment with everybody or a pwede pong eksena muna. Pwede naman. Pwede naman. Go, Tart. Hindi. Kasi dito sa totoo lang po, ang eksena ko po rito, official basher ni Auntie Fer. Lagi po kinukonta ko sinasabi niya. Pero hindi ko siya na-appreciate nung una dahil hindi naman talaga ako lagi nag-taping, di ba? Totoo din. But until I appreciated it, nung sinabi ni Chocolate sa akin na, alam mo tayo, sa totoo lang hindi ka kailangan sa palabas. Pero, ay sumalangit na pala si Chocolate. Pero, na-appreciate ko yung role mo. Kasi kumbaga, walang isang teleserye, walang Kenkoy. Walang isang parte ng pamilya, walang Kenkoy. Sa totoong buhay ito, di ba? Kaya nga dapat meron kahit papano. Although, sinasabi nga nila nanay sa akin na kasama sa napag-aralan ko, na ang kakeng ko yan ay may timing din kagaya po ng pagpapatawa. Alam mo yan, Tepe? Yes. Galing ka dyan na. Ay, grabe. Oo. Pero isang moment din na yung personal naming, ewan ko pag nagbabagyo kasi kami talaga ng mga siraulo po kami. Oo. Si Echo, meron po kaming ganyan lang po sa Instagram kami nangyayari po sa akin. Ay, ano yan? Yung, inilabas ko po. Ay, pinakita mo kanina, Nay? Oh my God. Kasi importante hindi sigap. Okay lang si Echo. Uy, ano daw, may pinakasabi si Direk. Oh. Last show mo na raw sa RSB unit. Oh my God, ano pa yan? Parang dapat si Jane Si Jane, marami ako natutunan mag-LinkedIn po, tsaka mag-LinkedIn. I love these guys, promise. Sa totoo lang po. Lahat sila na masaya kasama. Lahat sila mahal ko. Ayan. At di ba ikaw naman? Seth. Magandang hapon po. I'm basically new po as Ante Fe. Ante Fe. Unforgettable na eksena, lahat. Okay. Lahat. Kasi nung kinast ako dito, akala ko si Ante Fe, yung normal na channel lang na, yung mga roles ko dati na paisa-isang linya, yung sarili akong magsasarili ako mag-ano ng camera ko para, yung gano'n. Pero nung habang tumatagal, nung nababasa ko yung script, minahal ko na si Ante Fe. So, nung mahalin ko yung character, kasama na dun yung, pag nakita mo yung script,
ilalagay ko na din yung gusto kong character. Kasi sa totoong buhay, may Antefe talaga. Impact ang tiyahin, yung gano'n. At ang masakit nun, in-laws lang ako. Ay, in-law lang ako kumbaga ni Dolor. Hindi naman talaga ako legit na Bartolome. So parang sa akin, since maliit yung role, sabi ko, kasi Jericho Rosales ko eh. Tapos ang lagi mong ka-eksena, Jericho, Ami Austria. So sabi ko sa sarili ko, huwag kang pakabo, pakita mo rin. Kaya yun, isa din sa yung hinayaan ako ng team halik, ng directors ko, RSB, and yung creatives. Hinayaan din nila ako na maglagay ako ng konti-konti. Yung mga ad-lib na, iba, galing. Yung ganon. Kumbaga, ayun pa. So, dito kaya, hindi ko makakalimutan ko, dito ako, binigyan ng award as Best Supporting Actress ng Gawad Tanglaw. So parang, sabi ko talagang, hindi ko naman alam na. Kasi kumbaga, hindi ko ginawa to para magka-award. Ginawa ko to kasi yun yung kailangan sa story. Yun, so plus yung friendship, yung pagkain ni Ate Ami, every taping, na banding namin, yun yung maniningil pala siya pagkatapos daw. So ayun, maraming salamat sa serye na to. Direx, thank you. Thank you, Ate Fe, Daisy. Uncle Ed, ikaw naman, ano bang di mo makakalimutan? Magandang hapon po. Magandang hapon po. Hindi ko siguro makakalimutan dito. Unang-una yung mga dinadalang pagkain ni Ami doon sa set. Ang dami. Marami kasing bawal na pagkain sa akin. Alam na ako yung pinakabata dito sa sa cast nitong halik. So marami ng bawal. Yung mga dadala ni Ami, ang daming po pwede kong kainin. Tapos, nung una, akala ko, sabi ko, mga 1 to 5 dating days lang siguro ako dito. Pero, tapos, hindi ko pa makakalimutan to talaga. Halos mahigit sa taon kaming pabalik-balik sa Mexico, Pampanga. Gigising kami ng maaga pagka 7 o'clock ang call time namin. Gigising kami ng 5 o'clock, babiyahin na kami kasi at least mga 2 hours ang travel. So halos mahigit sa oras ang mahigit sa taon pabalik-balik kami ng Pampanga. At nakita ko naman sulit yung balik-balik namin sa Mexico, Pampanga dahil mayroon namang magandang kinahinatnan yun. So yun, tapos yun nga, nakita ko yung pagiging profesional ng lahat ng mga kasama kong artista. Yun lang ba? Thank you po. Ria, ikaw naman. Okay, I get super emotional all the time, so I'm gonna try to keep this as like stern. No, just go ahead. On a professional level, siguro ito yung pinaka-collaborative set that I've been on. I mean, I haven't done as much as a lot of people have, but on my personal experience, ito yung pinaka-collaborative, especially when I'm with Echo and Direk Cathy. They really guide me, and it's like, there's a lot of freedom in terms of the craft. And then, siguro yung professional din, parang kahit gaano kaseryoso yung mga eksena, nakikita pa rin namin yung, I don't know, there's like always something to laugh about. As in, parang ilang eksena, yung mga ilang take, di ba Direk? Lalo na pag, yan, Echo, yung usually kasama ko, diba? Tapos tawa lang kami ng tawa, and then, okay, ito na. And then, on a personal level, parang, I was just looking at everyone, and like, ito siguro yung set na I've developed a personal relationship with everybody. I mean, everybody says that I'm super miscongeniality, blah, 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 but parang iba. It's all not just surface level relationships. Like, I know something about their lives siguro outside of the show, and I think that's something I'm super grateful for. And aside from that, parang, I came into the show kasi 6 weeks in, no? 6 weeks in. And yet, even if I was 6 weeks, yun nga, parang may na-develop na silang relationship. Not once did I feel alienated or like alone. So yeah, just that, yeah. Thank you, Ria. Before I ask the two directors. Kung gaano ka-passionate ang mga right. But ang isang unforgettable talaga hindi ko makakalimutan, yung dinner scene. Yung dinner scene at yung Revelation, isang araw lang itong ginawa yun. So for me, I really have this parang, oh my God,
paano ko siya bibigyan ng pressure, how can I handle these people, talagang makikita niyo naman the calibre ang mga binibigay nila and very passionate about their jobs. So maybe the whole journey in this show is really unforgettable for me. Thank you, Direk Cathy. Direk Carlo, ikaw naman. It's a primetime show, so every scene is treated for primetime. So mahirap talaga bawat eksena. Lalo na pag naghaharap ang dalawang pamilya. It's always a challenge to make sure that you get to block everyone equally, na magkakaroon sila ng magandang shot, pantay-pantay, and ma-highlight yung bawat eksena na dapat lumabas dun sa script. So, yun. Like I said, every time na magharap ang dalawang panig, napakahirap yan. Thank you, Direk Carlo.